sugunong Diyos naman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem. At nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw, ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang bagong taon sa ating lahat. Batiin naman natin yung ating mga katabi ng Happy New Year. Happy New Year sa iyo. Ayan. Sabihin nyo sa katabi mo, ang tagal na nating hindi nagkita, last year pa. Imaginein mo, huli tayong nagkita nung nakaraang taon pa. Ang tagal na nun. 2025 pa. 2026 na. Paano po natin sinalubong yung pagpapalit ng taon ngayon? Siguro may kanya-kanya tayong kwento. No? Paano natin sinalubong ang pagpapalit ng taon? Tayo po ay palagay ko, even yung mga iba't ibang bansa, mga tao sa iba't ibang bansa, medyo sentimental, no? Sentimental, lalo na yung pagpalit ng taon, yung sandali, no? Yung the moment na magpapalit yung taon, very sentimental tayo. Gusto natin, we are with the most significant person sa buhay natin. Gusto natin, we are in the most cherished place. We are at home. Bago pa lamang mag-alas 12 ng bagong taon. Di ba? Medyo significant sa atin yon, yung pagpalit na iyon. Yung iba, siniguradong nasa bahay ako noon. Pag-apak ng alas 12, pagpalit ng taon, gusto ko nandun ako sa pamilya ko. Kausap ko siya. Hindi man kami magkasama dahil nasa ibang bahay siya, at least nandun man lang sa phone, naririnig ko siya at naririnig niya ako sa pagpalit ng taon. Yung iba siguro, nagpalit yung taon, nag-aabang dahil sisindihan niya yung biniling mamahaling fireworks. Yung pagpalit na iyon. Yung pagpalit, ibig sabihin po, meron kang tinapos at meron kang sisimulan. Tama po? Yan ang pagpalit no? Meron kang tinapos at meron kang sisimulan. Ang katotohanan, hindi tayo minsan komportable doon sa mga tinatapos. Minsan, masakit pag meron tayong tinatapos. Minsan nga, meron tayong sepangs, no? Tinatawag na separation anxiety.
pag may iiwan ka, pag meron kang tatapusin, aalis ka, ay nandoon yung anxiety. At times, we are not comfortable with endings. Ayaw nating matapos. Sana hindi na matapos ito. Sana hindi na tayo magkahiwalay. Sana hindi na maputol ito. We are not really comfortable. Minsan pa nga, masakit. Masakit, bakit nangyari iyon? Bakit nangyari ang matagal ko nang iniiwasan? Bakit nangyaring natapos ang aming ugnayan? Bakit natapos ang kontrata? Ngayon pa man na kailangan namin ng maipantutusto sa pagpapagamot. Na ako'y may hinuhulugan. Bakit kailangang matapos? You have your own. I have my own experiences of endings. And some of them, we can say, hindi talaga ganun kasarap. Malungkot minsan at masakit pa. On the other hand, meron din po tayong challenge kapag tayo ay magsisimula. Minsan, ang hirap magsimula uli. Mahirap magmahal uli dahil meron kang hindi magandang nakaraang nakaranasan. Ang hirap magsimula uli dahil naghahanap ka ng kasama. Dati kasama mo siya, ngayon wala na. Ang hirap magsimula dahil natatakot ka. Baka hindi mo matapos, baka mapahiya ka. Nahihirapan kang magsimula dahil kulang ka sa kumpiyansa sa sarili. Ang hirap magsimula, nalilito ka. Pagkatapos halimbawa na masunugan, nawala lahat ng iyong ipinundar, ang tanong, paano kami magsisimula? Nawala yung iyong mahal sa buhay, halimbawa yung ama ng pamilya, paano kami uli magsisimula ng mga anak ko? Yung pagtatapos at pagsisimula, madalas mahirap ang karanasan natin. Pero alam po ninyo, doon magaling ang Panginoon. Ulitin ko, sa gitna ng pagtatapos at ng pagsisimula, kapag ang feeling natin tayo ay nakabitin, kapag pakiramdam natin para tayong nakaangat, para tayong wala sa sarili, kapag tayo ay litong-lito, punong-puno ng pangamba, alalahanin, kapag naroon tayong wala tayong mahawakan, nasa transition tayo, may katatapos lamang, at ito ang pressure na ikaw ay magsimula, doon magaling ang Panginoon. Doon niya ipapakita ang kanyang kapangyarihan. Doon niya ipapakita ang kanyang katapatan. Doon, lalong mas nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Hindi po ba? Hindi po ba? Bakit? Kasi ang pananampalataya o faith, yan po ay nangyayari lamang kapag walang kasiguruhan. How would you say that you have faith if everything is in your life is certain? Kapag lahat ng bagay sa buhay mo nandiyan na, sigurado na, how can you say may faith tayo? Faith happens when things in our life are all floating. When things in our life are uncertain. Wala kang mapanghawakan, natatakot ka, nasasaktan ka, marami kang hindi masabi o walang makapitan. Then, you know, God is more powerful. Mas nararamdaman natin ang presensya, kapangyarihan, at pagpapala ng Diyos. Kapag nakikita natin ang sarili natin na nasa ere. Hindi mo alam kung aabante, aatras. Hindi mo alam kung iiwas ka sa kaliwa o iiwas ka sa kanan. Then, you know, God is there. Mas makapangyarihan ang Panginoon kapag naroon tayo sa puntong iyon. Kung ang pagpapalit po ng taon,
Napakabilis. 1 second. 1 second. December 31, halimbawa. December 31, 11:59 ng gabi. In a second, magiging January 1, 2026. It's just 1 second of transition. But in reality, yung mga transition, yung mga hungkag, empty moments of our lives, hindi lang nangyayari ng 1 second yan. Minsan mas matagal. Mas madaling mag-transition ang taon kaysa mag-transition ang buhay natin. Sa katunayan, meron sa atin dito, ilang buwan nang naghihintay, hindi alam ang gagawin. Katunayan, meron iba sa atin dito, taon na ang binibilang. Mula nung ikay nasaktan, at ngayon ay naghahanap ka na at naghihintay at tinatanong mo ang sarili mo, kaya ko pa bang magtiwala? Kaya ko pa bang magmahal? Marahil yung iba sa atin, ilang buwan na nakararaan na nabigo ka. You failed. You failed. And it hurt you so much. At hindi mo alam kung kailan ka kaya uling magsimula. Kailan mo uli magagather ang sarili mo? Papaano ka makakaipon uli ng kumpiyansa para magsimula uli ng isang negosyo, isang hanap buhay, o isang ugnayan? You are there in a prolonged, extended period of transition. At hindi masarap iyon. At hindi madali iyon. Napakahirap noon. Those days, weeks, months, and years na dala-dala mo yung sakit, hila-hila mo yung galit, nandoon ka sa mga sandaling iyon. Pero, sasabihin sa iyo ng Diyos, diyan ako magaling. Diyan ako lalong magtuturo sa iyo at ipakikita ko sa iyo na sa gitna ng ito, mayroong magandang pagbabago. It is in the transition in life that we learn. Sa mga sandali na ito, dito tayo natututo. Dito tayo tumitibay. Dito tayo tumatapang. Dito tayo lalong napapalapit sa Diyos. Dito tayo natututo sa buhay. Mga kapatid, we just started January 1 of 2026. Ilang oras pa lamang po ang nakararaan nang magpalit ang taon. Pero sa totoong buhay, maraming mga pagpapapalit o transition na nangyayari sa buhay natin. Transitions, after all, are not bad. Transitions, after all, are opportunities, times where we can grow, where we can bloom, where we can have more faith, be stronger, and be a change and a better person. Nasa transition ka ba ng buhay mo? O alam mo, darating ang sandali na magta-transition ka, huwag kang mag-alala. Sa mga panahon na parang wala ka at nawawala ka, sa mga panahon na wala kang makapitan, sa mga panahon na nasa kalagitnaan ka ng pagtatapos at hindi ka makapagsimula, nandiyan ang Diyos. Mas lalong malapit sa iyo ang Diyos.